So, basically po ang gagawin natin pag BPI bills payment, punta lang po tayo dito sa other services. And then dito sa click po natin to. Dito sa manage recipients, eto, click po natin to. Manage billers and payees para ma-check po natin yung mga biller, especially yung Kaiser. Yan. Ito po yung i-click natin. Tapos, click lang po natin to. Add new recipient. And then, dito sa recipient na drop down, piliin po natin to, biller. Under the biller name, eto, type po natin yung Kaiser. Yan, so ito siya. Kaiser International Health. Yan. Tapos yung reference number, ang formatting po, ganito po siya. Di ba ito po yung name nyo, policy number. So ang format po is, uh, i-remove po natin ito, yung first 5 digits na 80880, then replace the first digit with 0. So ganito pong format. Follow natin yung format na to. So for this case, ito. So copy ko to. Yan. And then remove ko itong mga dash. Palitan ko ng 0 to. Yan. So, okay na tayo. Copy ko siya, then paste dito sa reference number. No need to put yung policy name, kumbaga, ni plan holder. So, yung policy ano lang, number yung ilalagay po natin dito. Click next. Tapos, yan, confirm. Tapos, so, meron siyang authentication. So, for this case, click ko yung yes. Then, enter ko yung OTP afterwards. Then, submit. Ayan. So, ibig sabihin po nun, ah, okay po yung pag-enroll po natin using that format. And then, pwede po tayong bumalik dito sa other services. Tapos, meron po tayo dito sa manage schedule transactions. If ever gusto mo siyang every month, quarterly, depende. Yan. Pwede po tayo mag-create schedule transaction dito. Tapos, pay bills. And then, eto biller, hanapin mo lang siya. So, for that case, double check natin. 4800, ito siya. Then, lagyan nyo lang po siya ng frequency dito. One time, monthly, quarterly. So, yan. Ito muna po yung mga options. Wala pa siyang semi-annual and annual. So, pili lang po kayo dyan. Kunyari, quarterly. Tapos, start date. Kung kailan magbabawas yung ano natin. Take effect yung payment natin dyan. Tapos, ilang payment. So, di ba, pwede nyo pong i-select yung 4, depende sa inyo. Then, set lang po yung amount, tapos yung kung anong account number. Tapos, next nyo lang po siya. So, ganun lang po siya if gusto natin ng automated schedule po.